At binahanga kami ng napakaraming dilis ngayong araw dito sa aming lugar. Hello everyone! Ako nga pala ang inyong farm girl na dating OFW sa Hong Kong. Ngayon ay mas piniling mag for good dito sa Pilipinas. Sumugal sa mga negosyo kung saan tayo ay masaya at kumikita ng legal. Bukod nga pala sa palagi nyo nakikitang baboyan, ay meron din pala tayong palaisdaan. Dito ako nag-e-enjoy. Dito ako naaaliw at minsan nga isa ito sa mga banding ng aming pamilya. So ngayong araw nga ay sobrang saya at sisigla halos ng mga tao dito sa amin. Dahil ngayong araw nga ay sobrang napakaraming blessings ang aming natanggap. Pag mga ganitong kaganapan nga ay bawat isa ay sobrang busy, sobrang pagod, pero sulit na sulit naman. At buti na nga lang at meron ditong kalabaw para tumulong sa mga tao sa pagbubuhat. Pero syempre kahit nakalabaw ay napapagod din. Kaya naman hindi na naiasa lahat sa kalabaw ang lahat ng mga isda. Kahit na sobrang pagod na ay iniisa-isa pa rin nila ang pagbitbit ng mga kahon ng isda papuntang dalampasigan. Hindi nga lang kami ang masaya ngayong araw dahil kung makikita niyo yung mga ibon na nagsisaliparan ay sobrang saya nila dahil busog na busog sila sa mga isda. Bandang alas 8 na nga ng umaga pero hindi pa rin tapos ang lahat-lahat sa pag-ahon ng mga isda sa dalampasigan. At isa sa mga bangka nga namin ay may nakataling screen sa gilid na may laman ng mga isda. Dahil sa sobrang dami at sobrang bigat ay hindi na nga nakayana ng isang lambat namin. At dahil sa wala nang mapaglagyan ay nilagay na nga lang muna sa screen na may maliliit na mata upang hindi makalabas ang mga dilis na nahuli. Mula sa laot ay itinali na nga lang nila sa gilid ng bangka hanggang sila ay makarating. Minsan nga ay sumasama nga rin ako sa laot pero ngayong araw ay hindi tayo nakasama. At dito ko na nga lang sila pinuntahan nung sila ay malapit na sa dalampasigan. At sa mga oras na ito ay ramdam na ramdam ko na ang puyat, pagod at antok ng bawat isa. At pagdating nga pala ng mga isda dito sa dalampasigan ay marami na rin nakaabang na magbibilad ng mga dilis. Siguro naman ngayon ay maiintindihan ng karamihan pagdating sa presyo ng mga isda. Dahil hindi biro ang sakripisyo ng mga isda mula sa laot hanggang sa makarating sa dalampasigan. Yung tipong kailangan nilang labanan yung puyat, pagod at antok doon sa laot. At sa sobrang bibigat ng paghahatak ng mga lambat para nga lang may iuwi sa mga kanya-kanyang pamilya. At alam niyo ba minsan nabuwis buhay din dahil sa tuwing masama ang panahon ay hindi nga basta-basta pumunta ng laot. Pero minsan ay pinipilit nila para sa pamilya. Medyo nakakahiyak dahil nga naalala ko noon nung maliit pa kami hindi basta-basta yung naging sakripisyo ni Papa. Dahil noon kahit na masama ang panahon ay kinakailangan niya sumama pero ngayon ay hindi na namin siya pinapayagan. Pero grabe, sobrang saludo talaga ako sa lahat ng mangingisda. Hindi man araw-araw ay paldo pero kahit papano ay binibiyaan tayo sa araw-araw. Malaki o maliit mang biyaya ay ipagkaloob sa atin ay dapat pa rin nating ipagpasalamat sa Panginoon. Hindi lamang sa aming mga bangka ang may kuhang maraming dilis, kundi halos lahat-lahat ay napakaraming dilis ngayong araw. Kaya naman sa next video ay sana ay abangan nyo kung ano nga ba yung proseso, ano nga ba yung ginawa namin sa mga isda na hindi na naibenta dahil sa sobrang napakadaming dilis ngayong araw. Hanggang dito na nga lang muna. Bye!